Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga po pala si Wendell Bravo, Senior Junior, nasa pangalawang baitang ng sekundaryang sa programang Bachelor of Secondary Education Major Filipino. At ngayon ay ako'y mag-ulat sa Filipino 105. At ang aking tatalakay na yung takot sa pagsasalita sa harap ng madla. So, bago natin simulan o malaman kung ano yung takot, kung anong mga iba't ibang uri nito, ay tayo muna ay dumako sa mga layunin upang mas maintindihan natin. Ang layunin. Unang layunin, natatalakay rito ang mga halimbawa at kahulugan ng stage fright. Pangalawa, nabibigyang halaga ang kahulugan ng stage fright. Pangatlo, nasusuri ang iba't ibang mungkahi ng stage fright. Pangapat, nasusuri ang iba't ibang uri ng stage fright. So, ang layunin na ito ay nagbibigay guide sa atin para malaman natin kung sa panghuli nito ay dapat natin itong mga talakay, kung malaman yung mga halimbawa, mabigyan ng halaga ang kahulugan nito at yung mungkahi para maiwasan ito. So, tayo dumako na sa isang kasabihan ni Franklin Roosevelt. Minsan sinabi ng dating Pangulo ng Amerika na si Franklin Roosevelt na walang dapat katakutan kundi ang takot mismo. O sa English ay, we have nothing to fear but fear itself. So ano nga ba ito? In other words, the only thing we should fear is fear. But remember, there is a fine line between having no fear and fighting with fear. This is the context of achieving the goals by overcoming the anxiety. Also, there is a clear difference between danger and fear. And I believe this quote isn't about that either. It's all about how fear may limit our visions and abilities to achieve our goals. It's a fear of failure which might stop us from taking that first step, and that's why there is nothing to fear but fear itself. So, kumbaga, ito ay sinasabi na hindi dapat tayo matakot, kundi hindi tayo wala dapat tayong katakutan kundi ang takot mismo. Kasi natatakot tayo, alam natin sa sarili natin na lahat tayo ay natatakot. Maring kagaya na nasabi na matakot na mag-fail or failure. Ito ang gustong ibig sabihin ni Mr. Franklin Roosevelt. So, mayroon bang ibang gusto magbigay kung anong ibig sabihin nito sa kanila? Ikaw po. Maraming salamat po. Iyong sagot ay tama. Kagaya nga ng nasabi ko, walang tama ito ay walang tama o maling sagot. Ito ay opinion mo lamang kung paano mo ma-interpret ang salitang ito. Maraming salamat sa iyong kooperasyon. So, ngayon, dumako na tayo sa scientific name nito na takot sa pagharap o pagsalita sa harap ng madla. Ito ay tinatawag na xenophobia. Ito ang scientific name na ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla ay tinatawag na xenophobia o stage fright. Ang stage fright ay may mga manifestasyon, ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una ay panginginig ng kamay, pangangantog ng tuhod, kawalan ng ganang kumain, pananakit ng tiyan, di pagkatulog, pananakit ng ulo, pagkautal, pagkalimot ng sasabihin, paninigas sa pagkatatayo, kawalan ng panuunan ng paningin, biglaang pagbilis ng pulso at mataas na presyon ng dugo. So, alam naman natin, isa dito, pag hindi tayo o kinakabahan tayo, natatakot tayo sa ating gagawin na hindi tayo sanay, ay isa dito yung mga nabanggit ko ay nangyayari sa atin. Sige, sinong gusto magsalita o magbahagi ng kanyang karanasan nung siya ay nag-uulat or pinapasalita sa maraming tao? Ikaw, maraming ka magsalita. Maraming salamat. Naranasan ko rin yan noon. Pananakit ng tiyan o yung biglang paglamig ng paligid ay naranasan ko rin nung ako ay nagsisimula pa lamang at hindi ako sanay na magsalita sa harap na maraming tao. Maraming salamat sa iyong kooperasyon at yun ay tama. Hindi lang siguro ikaw kundi ako rin o marami sa atin ang nakaranas ng pangyayaring gano'n. So tayo naman ay dumako sa susunod na slide.
Ito ay ang iba't ibang dahilan ng stage fright. Ilan sa mga sumusunod ito ay ang mga sumusunod. Una, takot sa malaki at di pamilyar na madlang tagapakinig. Alam naman natin kapag hindi natin kilala o first time natin na magsalita sa mga tao, hindi natin kilala, ay natatakot tayo na baka anong isipin na kung baka magkamali ako, mautal ako, o kaya hindi nila nagustuhan o maboard sila sa mga sasabihin ko. Yan ang unang isa sa mga dahilan kung bakit tayo may stage fright. Ang pangalawa ay di kaaya-ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. Baka naranasan nyo rin o naranasan din natin na nung una ay nung nag-ulat tayo ay maraming tumatawa o hindi walang kumpiyansa o hindi walang kumpiyansa sa atin na kaya natin i-pull off yung mga topic o yung mga paksang ating sasabihin. Tayo ay napagtawanan o napahiya. Kaya siguro mas nahihiya na sa susunod na mag-ulat o pumunta sa harap ng mga madla. Pangatlo ay kakulangan o kawalan ng karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. Ito rin ay isang malaking faktor ng ating pagsasalita sa harap. Kapag hindi tayo sanay o kaya kulang ang ating karanasan, ay tayo ay matatakot. Baka hindi natin alam kung paano magsimula kagaya ng introduction, body, at saka ending nito. Kung wala tayong experience o walang masyadong experience, hindi natin alam kung paano kunin ang atensyon ng ating mga madla o ating mga tagapakinig. Ang pang-apat ay ang damdaming kakulangan bunga ng iyong pisikal tulad ng katabaan, kapayatan, di kaaya-ayang mukha o kulay o di magandang postura o posture sa English. Ito ay isa rin ito sa mga dahilan ng stage fright. Marami ay hindi sila komportable dahil yung may specific na sa tingin nila ay may mali sa kanya, siguro ay yung postura, payat, mataba o di kaya yung mukha, baka sa tingin nila ay pagtatawanan lang sila sa harapan o kaya lalaitin ng iba't ibang tagapakinig, kaya siguro natatakot sila na kung ano yung masabi sa kanila o wala silang kumpiyansa o wala silang confidence sa kanilang sarili, kaya siguro ito ay nagiging dahilan ng stage fright. Ang panglima ay kakulangan o kawalan ng kahandaan. Ito ay napaka-importante. Kung ikaw ay hindi sanay o walang experience sa pagsasalita sa harap ay tsaka hindi ka naghanda o hindi ka naghanda para sa iyong sasabihin, siguradong ikaw ay mauutal, malilimutan ng iyong sasabihin, hindi mo kayang isegue o i-paraphrase yung mga sasabihin mo. Hindi naman kinakailangan na word by word yung sasabihin mo na kung anong nakasulat sa papel ay yun din ang isasabihin mo sa harap. Maaari mo itong i-paraphrase kung kaya nakalimutan mong isang salita, maaari mo itong maaari mong bigyan o maaari mong gamitan ng ibang salita na yun pa rin ang kasing kahulugan nito. Kaya napaka-importante ng handaan sa pagsasalita sa harap. Ang panghuli ay kakulangan o kawalan ng pamilyaridad sa lugar o okasyon. Kagaya ng hindi ka sanay yung siguro sa stage or sa malaking venue yung pagsasalitaan mo o yung magiging speaker ka doon ay hindi ka familiar sa mga lugar na yun, baka may mga technical or mga hindi inaasahang mga mangyayari na hindi mo alam, na out of your hand, na hindi mo kasalanan o kasalanan ng iba. Ito rin ay mas mabuti na alam mo kung saan ka pupunta, dapat alam mo kung alam mo ang mga bawat sulok ng iyong pagsasalita, kagaya ng kung saan ka pupunta sa una mong sa introduction mo, sa body mo, kung pupunta ka ba sa corner, sa gitna or sa likod. Kaya dapat pamilyar ka sa lugar ng iyong pagsasalita upang ma-maximize mo o magamit mo ng mabuti ang lugar na ito. Ngayon ay dumako na tayo sa tension. Kailangan ng bawat tagapagsalita ang tension. Ito kasi ang magti-trigger
sa katawan na lumika ng adrenaline upang magtulak sa isang individual na mag-perform ng higit na mabuti at maging higit na mabuting tagapagsalita. Kailangan natin yung tension o yung flow ng ating dugo na para maging confident yung adrenaline rush sa ating katawan upang mas masabi natin ng mabuti at mas maipaliwanag natin sa kanila kung ano yung gusto nating ipahiwatig sa kanila upang mas makuha nila yung mga gusto mong sabihin, yung may connection kayo, may connection sa tagapagsalita at sa mga tagapakinig upang mas maintindihan nila at hindi lamang sila nakikinig kundi may natutuhan din sila. Dahil minsan ay maring nakikinig sila ngunit sa 10 to 15 minutes ay wala na yung attention nila sa iyo. Kaya napaka-importante ang interaction na dapat mo makuha talaga yung attention ng iyong tagapakinig upang hanggang sa huli ng iyong presentasyon ay makikinig sila. Ngayon, ito na ang panghuli sa aking ulat. Ito ang ilang mungkahi kung paano ma-minimize ang stage fright. Una ay magkaroon ng positibong attitude. Ito ay napaka-importante na gawin na huwag kang mag-isip ng hindi maganda kung paano kung hindi ko ito kaya, paano kung may mangyari, o paano kung mautala ko, magkamali ako, malimutan ko yung mga sasabihin ko. Dapat sa una pa lang ay positibo na ang iyong attitude yan. Kayang-kaya ko to, kaya ko to, alam ko sa sarili ko na kaya ko tong i-pull off. Kaya napaka-importante na magsimula sa attitude mo na sasabihin mo sa sarili mo na kaya mo ito. Kung mismong ikaw sa sarili mo wala kang tiwala, paano mo masasabi na o paano mo makukuha ang tiwala ng iba kung ikaw mismo wala kang tiwala sa iyong sarili. Ngayon, pangalawa ay yung kagaya ng sabi ko, magtiwala sa iyong sarili upang makapagtiwalaan ka rin ng iba. Kung naniniwala kang kaya mo ito, kaya mo ito ay ma-perform mo ito ng maayos at saka magiging kapaki-paniwala ka sa iyong tagapagkinig. Pangatlo ay tanggapin mo ang iyong sarili. Tanggapin mo kung anong meron ka. Kagaya ng sabi ko, yung body figure mo o kung dahilan ito ng yung stage fright mo, yung body figure mo, yung mga sa mukha, katawan, or kahit ano pa yan, dapat tanggapin mo sa sarili mo o maging confident ka kung anong ka. Na hindi naman sa isang tagapagsalita, hindi kinakailangan kung ano yung itsura mo, kundi kung paano yung context o yung sasabihin mo, laman ng iyong sasabihin. Ito talaga ang napaka-importante kung paano ka makipag-connect sa iyong mga audience upang mas maintindihan nila. Marami na mga tao na kahit hindi ka gwapuhan, hindi ka gandahan, yung hindi ka, yung katawan nila, ay magaling pa rin sila magsalita. Dahil nga may tiwala sila sa sarili at kaya na-interact nila yung mga tagapakinig upang mas maintindihan. Pang-apat ay magkaroon ng mag-drop na pagnanasang maging mahusay na tagapagsalita. Ito ay kinakailangan talaga na mag-starve ka for improvement. Hindi yung sabihin mo na sige, bahala na si Batman. Dapat ay mayroon ka improvement na kung nagkamali ka ngayon ay sasabihin mo sa sarili mo, sa susunod ay hindi na. Sa susunod ito na ang gagawin ko, dito ako nagkamali. Ito i-review mo kung saan ka nagkamali upang sa susunod na yung pag-ulat o sa susunod mo na talakayin ay kaya mo na itong sabihin na mas confident ka na tingin mo ay wala nang kulang sa mga sasabihin mo. At panglima ay harapin mo ang takot, huwag mong takasan. Marami sa atin na pinipili na ito na ang essay na lang or kung ano bang ibang alternative na dapat gawin upang hindi lang makapagsalita sa harap. Dapat ay sinasanay mo ito, hindi man ito overnight na mangyayari sa iyo na matutuhan mo agad-agad, kundi kung hindi mo susubukin. Dahil kung hindi mo susubukin, ay walang mangyayari sa iyo. Kung tatakasan mo lang yung takot mo, dapat harapin mo ito upang sa susunod ay hindi mo na ito maranasan.
Kagaya ng, pwede kong example yung sarili ko. Noon ay takot na takot ako magsalita sa harap. Hindi ko kaya na magsalita kahit na sa mga kaibigan ko o baka kasi takot ako mapagtawanan o magkamali. Ngayon, kahit nasaan mo ako ipaharap, ay kaya-kaya kong magsalita ng may buong dignidad o at may buong kumpiyansa sa sarili na kaya kong sabihin at may talakay sa kanila ng maayos ang aking talakayin. Sunod ay mag-practice ng practice. Kagaya nga ng isang kasabihan na practice makes improvement. Hindi naman ito mape-perfect, wala namang perfecto. Ngunit ito ay ma-improve mo, maaari kang magsimula sa iyong kaibigan na sabihin mo sa kanya kung okay ba, mabilis ba, mahina ba, malakas ba, o mabagal ba yung pagsalita para magkaroon ka ng feedback na dapat kung saan mo dapat baguhin yung sarili mo, saan mo na way ito mababago at mas may improve. O pwede rin sa salamin, mag-practice ka sa salamin na magsalita sa sarili mo upang mas magkaroon ka ng kumpiyansa na pagdating sa venue o sa lugar na ito ay masasabi mo na ito na hindi ka natatakot dahil nga may nag-practice ka na na-practice. Kaya nga sa kasabihan na practice makes improvement. Hindi man ito perfecto, ngunit may improvement naman. Sunod ay isipin ang mga madlang tagapakinig ay palakaibigan at hindi magpanghusga. Kaya nga unang sabi ko, ito ang unang kadalasan na iniisip nila na baka sila ay mahusgahan kung ano yung magkamali sila. Kaya dapat natin sa unang mungkahi pa lang ay dapat magkaroon ng positibong attitude. O hindi lang positibong attitude, yun ay mindset. Na hindi lahat sila ay huhusgahan ka, kundi maging kaibigan mo sila. Na hindi yung tingin mo na pagkasampang pa lang sa stage ay na pagsasalitaan ka na o kaya gossips ka na nila na hindi maganda, na hindi mo ito, pangit to, hindi ito magaling magsalita. Dapat sa sarili mo pa lang positibo na at isipin mong palakaibigan sila. Kaya mas magandang talaga makipag-interact ka sa kanila, hingin mo ang kanilang mga opinion at mga saloobin upang mas maranasan nila o may connect nila sa true to life experience ang iyong mga tulad. Next ay magbihis ng naayon sa okasyon. Ikaw ay tayo dapat ay magbibihis kung formal ba ito, semi-formal or yung casual lang. Dapat inaayon mo yung sinusuot sa okasyon na yung dadaluhan. Hindi naman pwede naka-shortcut, nakasando ka, tapos formal yung kailangan mo. Presentation yung kailangan mo. Pwede yung defense yung gagawin mo at saka naka-short, nakasando ka lang. Dapat ay inaayon mo yung bihis mo upang mas kaaya-aya o presentable kang tignan sa mga tagapanood. At ito pa ang sumunod na mungkahi, mag-imbak ng maraming kaalaman. Kagaya na sabi ko, mag-practice ka lang at mag-research ka. Pwede ka rin maaari mag-research upang mas malaki yung vocabulary mo. Kasi nga, hindi naman kinakailangan na masyado ka matalino. Kasi pwede mo rin ito sabihin kung confident ka lang, sasabihin niya, uy, ito yung magaling to, matalino ito. Kahit na, kagaya na nasabi ko kaya, dapat marunong ka mag-paraphrase para upang kung makalimutan mo, yung dapat mong sabihin ay ito yung masasegue mo o mahanapan mo ng ibig sabihin ay ibang mga salita, ngunit ito ay mayroon pa rin na kasing kahulugan. At saka ma-connect mo sa true to life upang mas maintindihan nila. Dahil kung ikaw ay nagsasalita sa harap, ang pinaka magandang example ay yung example sa experience mo sa buhay o experience nila sa buhay. Sunod na ay dumating ng maaga upang maging pamilya sa lugar at sa mga madlang tagapakinig. Kagaya ng una ay mga dahilan, baka hindi ka pamilya sa lugar, ito na ay mungkahi dumating ng maaga, pwede 1 or 30 minutes before sa venue na iyong pupuntahan upang makapag-rehearse ka, na makapunta ka sa stage, na subukin mo na magsalita doon kahit na walang tao, familiarize mo lang yung stage kung saan kang corner ka pupunta. Every part ng iyong pagsalita sa body, sa
sa intro, sa ending, at saka iba pa. Alasay, magdasal, humika ng lakas at dunog sa punong may kapala. Bago tayo magsimula ay dapat talagang nagdadasal upang magkaroon ng biyaya galing sa may kapal. Upang mas magkaroon ng mabuting talakayan at maintindihan nila at hingin mo rin ng knowledge, wisdom, and understanding hindi lang sa tagapakinig kundi sa iyo na kahit na ikaw yung nagsasalita ay dapat may matutuhan ka pa rin sa kanila. Kaya napaka-importante ng interaction o komunikasyon sa tagapakinig. Dahil nga sinasabi nito, ang ang learning ay hindi natatapos. Tayo ay nagkaroroon ng kaalaman araw-araw. Kahit na sa mga simpleng interaction, sa simpleng mga bagay, ay nagkaroroon tayo ng mga bagong kaalaman na ating matutuhan sa pang-araw-araw. At ito lamang ang aking talakayan. Sana ay matutuhan kayo. At panghuli ay may nakita tayo dito sa slide ko na dito sa my thank you for listening. At yung una ay natatakot pa siya at sa pangalawa ay maging more confident. Sana may natutuhan kayo upang magkaroon kayo ng kumpiyansa sa sarili na magsalita sa harap ng madla at hindi na matakot sa susunod. At yun lamang po, maraming salamat.